maglilingkod po sa Panginoon. Kaya huwag po natin silang tingnan, kundi ang tingnan po natin kung paano po tayo magpuri at maglingkod sa Panginoon. No? Marami man tayo o kaunti, ay darating po ang araw, ang ating pagharap sa Diyos ay individual. No? Kanya-kanya po tayong harap sa Panginoon. Kaya ang malaga at importante sa araw na ito ay naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Sabagat binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para sa ating pong ikabubuhay. At ang araw ay hinihingi sa atin ng Diyos na dapat nating ilaan at ibigay sa Diyos na may likha sa atin. Sabagat ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha para siya ay ating papurihan at paglingkuran. Pasalamatan sa lahat ng bagay. No, yan po ang layunin ng ating Panginoon. Kaya meron bang gusto magpasalamat sa Diyos sa inyo? Bago po tayo darako sa salita ng Diyos. Yan, si Nicer. Yan. Bagamat marami tayo, no? Hindi ko yan lang. Ngayon po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa hapong ito ng linggo. Sapagkat maraming himala at mga patnubay ang Panginoon sa atin, sa ating mga tapat sa Kanya. Nauna po yung sa akin pong kariton na pinaghihinapan kong gawin. Tapos meron pong nakialam. Kahit na po napagod ako, pero na-recover pa rin po. Kaya unang-una po sasalamatan ko yun. Kasi nga, siyempre pera ko rin yung pinagagastos ko ron. Pangalawa, itong kalakasan ko, patuloy pa rin pinagkakalib sa akin ng Panginoon. Kalakasan ko, yung mga pamilya ko, nasa safety sila. Kaya pasalamatan ko na higit sa Panginoon ito sapagkat mapalad ako sapagkat yung iba nasa karamdaman. Kaya Panginoon, maraming salamat sa inyong pagpapala, Panginoon. Salamat po. Amen. So, purihin ng Diyos. Kay Idi, baka gusto mong pasalamat sa Panginoon. Ayan, no? So, yan. Salamat sa mga pagpapala sa atin ng Diyos. Kumbaga sa ay, ang linggo po ay hindi po yan natatapos. Matatapos ang araw ng linggo kapag wala na tayo rito. Pero hanggat nandito pa tayo sa mundong ito, tuloy-tuloy po ang araw ng linggo. Amen? Amen. Kung di man natin nakasama ngayon ang mga kapatira natin, mga kasama natin, mayroon pa pong darating na linggo para makasama po natin sila sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya, so marami man tayo o kaunti, dapat mayroon tayong kagalakan na paglingkuran ang Diyos, pasalamatan po ang Panginoon. Dahil nga, sabi ni Jesus Christ, 2 man o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. No? So, ibig sabihin, kapiling po natin ngayon ang ating Panginoon Kristo. At nakikita niya ang ating kalagayan, ang ating pagsusumikap, kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Kaya, patuloy po tayong maglingkod po sa Diyos. So, ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito, ay darako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang tanong, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? So, yan po ang ating pag-aaralan. No? Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Ito po ay pagkain po ng ating espiritu. Bakit pagkain ito ng ating espiritu? Dahil nung mabuhay ang ating espiritu, nagugutom na tayo hindi lamang sa tinapay, kundi nagugutom na rin tayo sa salita ng Diyos. Dahil nung magkasala ang tao, ang unang namatay sa tao ay ang kanyang espiritu. No, ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, nabubuhay na lang ang tao sa body and soul nung patay pa ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, hindi siya nagugutom sa mga pagkain espiritual, hindi siya nagugutom sa salita ng Diyos, kundi ang kanyang kinagugutoman ay ang pagkain dito sa mundo. No? Yung pagkain dito sa mundo, sapagat ang tao ay nagmula sa mundo. Nagmula ito sa alabok, sa lupa, at hinugis at inanyuhan ng anyong ayon sa larawan ng Diyos. So, kaya nagkaroon ng spirit para mabuhay ang tao. Nung magkaroon ng buhay ang tao, siya ay tinawag na kaluluwang may buhay.
no? Sabagat binigyan na siya ng buhay. Pero nung wala pa siyang espiritu, patay pa ang kanyang kaluluwa, no? Patay pa ang kanyang body and soul, hindi pa ito gumagalaw. Ngunit nung binigyan siya ng buhay, yung espiritu, so kaya siya nagkaroon ng tinatawag na kaluluwang may buhay. Kaya siya gumagalaw na. Kaya nung magkasala si Adan at si Eva, ang unang namatay sa tao ay ang kanyang espiritu. Ang espiritu kasi ito pa yung communication natin kay Lord. Ibig sabihin, ito yung pinaka-SIM card natin. No? Ito yung pinaka-SIM card na kung may buhay ng espiritu, pwede ka nang makatawag directly sa Diyos. Directly. Kung baga sino may yung gustong tawagan mo, pwede mo na siyang tawagan. Kasi nga, mayroon ka ng SIM card. No? Ibig sabihin, buhay na ang yung espiritu. Ang kailangan ng SIM card ay ano? May kailangan ba ang SIM card? Mayroon ba? Oo. Mayroon. Ang kailangan ng SIM card ay load. Load. Diba? Pagkain. Ibig sabihin, pagkain din ang SIM card. No? Loadan mo siya para maging aktibo ang buhay, ang cellphone mo. Kasi kung wala siyang load, wala rin. Kasi nga, parang gutom siya. No? Hindi niya ma-access yung gusto mong gawin. Kasi nga, wala siyang load. Wala siyang gutom siya. Kailangan pakainin mo siya. Kaya kapag pinakain mo siya, so lahat ng gusto mo ay pwede niyang gawin. Tama po ba? Tama. Pwede ka manood ng TV, YouTube, naman. Kasi nga mayroon siyang load. Kumbaga ay busog siya. No? Busog siya. Pwede mo siya. Ganon din ang ating espiritu. Kapag buhay na ang ating espiritu, anong kailangan nito ay ang salita ng Diyos. Kaya kapag malakas na ang espiritu, parang magaan na lang sa iyo ang mga gawain. Hindi ka napapagod. Kumbaga alam mo ang yung mga gagawin. Kasi nga, mayroon ka ng wisdom and knowledge. Kasi ang espiritu, dito nang gagaling ang wisdom at knowledge. No? Ibig sabihin, alam mo na ang mga bagay dito sa mundo, alam mo na ang mabuti at masama. Alam mo na. Kasi nung patay pang espiritu mo, lahat puro mabuti sa iyo eh. Tama po ba? Tama. Lahat ay puro mabuti sa iyo. Ang pag-iinom, pagsusugal, lahat sa tingin mo puro mabuti. Kasi nga, patay pa ang iyong espiritu na nagbibigay patungkol sa kaalaman, patungkol sa mabuti at masama. No? Kaya nakagawa ka ng hindi ka lugod-lugod sa Panginoon dahil nga inosente ka, hindi mo alam ang mabuti at masama. Ang tanging alam mo lang, lahat ay mabuti. Kahit sa pagmumura sa iyo, mabuti. No? Kahit yung makasakit ka ng tao, mabuti sa iyo. Kasi nga, yun ang nakikita mo, walang masama. Lahat ay puro mabuti. Pero nang mabuhay na ang iyong espiritu, alam mo na ngayon ang mabuti at masama. Kaya hindi mo na ginagawa ang masama, ginagawa mo na ngayon ang mabuti. Hindi ka na ngayon magmumura, hindi ka na ngayon naglalasing, hindi ka na ngayon nakikipag-away, hindi na mainitin ang ulo mo sapagkat mayroon ka ng tinatawag na fruit of the Holy Spirit. No? May bunga na yan. May kahinanahunan ka na. May pag-ibig ka na. May pagtsatsaga ka na. May pagtitimpi ka na. Na ibig sabihin, nalalaman mo na ang mabuti at masama. Kumbaga sa abogado, alam mo ang batas. Alam mo ang batas. Kaya nagagawa mo yung mabuti sapagkat ang batas ay nagtuturo patungkol sa masama at sa mabuti. So yan ay nakikita natin na kapag buhay na ang ating espiritu, dalawa na ang nagugutom sa atin. Nagugutom na rin tayo sa mga salita ng Diyos. Kaya tuwing araw ng linggo, nananabik tayo na makaatin sa gawain ng Diyos. Dahil yun ang tanging paraan para makakain tayo ng salita ng Diyos. No? Yung pagdalo natin sa gawain ng Panginoon.
So dito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ipinanganak na muli. No? Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ipinanganak na muli? So doon ay makikita natin at mapag-aralan natin ang mga bagay nito kung bakit kailangan ng isang tao na maipanganak na muli. So saglit po tayong manalangin. Humingi po tayo ng gabay, patnubay sa Panginoon sa mga oras po nito. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa oras po ito, God. Kami po ay humingi sa iyo ng gabay at patnubay sa inyo pong mga salita na aming mapapakinggan, na ito po ay aming maintindihan at maunawaan, Panginoon, at maging pagkain ito ng aming Espiritu, Diyos, habang kami ay narito sa mundong ito, Lord God. Alam po namin naman na darating ang araw na aalis ang aming Espiritu at ito'y babalik sa iyo. Ang maiwan dito sa mundo, O God, kundi ang aming body and soul na siyang natutulog at mag-aantay sa iyong ikalawang pagparito, Panginoon. Ngunit ang aming Espiritu, ito ang haharap sa iyo, Lord God, upang tanggapin namin ang iyong mga pagpapala o parusa man sa tao, Panginoon. Kung sila ay alis sa mundong ito na walang pananalig at panampalataya sa iyo, ang espiritu nila, Panginoon, ay hindi papasok sa langit, kundi ay papasok doon sa apoy ng impyerno. Ngunit kapag sila ay namatay na naglilingkod sa iyo, Lord, ang kanilang espiritu ay tatanggapin mo sa piling ni Abraham, sabagat kung may sabi ko na saan si Abraham, nandun ang kanyang mga anak, Panginoon. Sabagat si Abraham ang ama ng mga taong mananampalataya na naglilingkod sa iyo, Lord God. Salamat sa mga pagpapala mo, Lord. Dalangin namin na pangunahan niyo po kami sa oras po ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay ating sinasabi, bakit kailangan ng isang tao ang tinatawag na kapanganakan muli? Bakit kailangan? Na ano ibig sabihin ng kapanganakan muli? Sabagat sa simula ang tao ay kumpleto ang pagkabuhay ng tao sa simula. Binubuo ang tao ng body, soul, and spirit. Yan ang pasimula. Kung baga sa ang tao ay meron siyang tinatawag na buhay na walang hanggan katulad ng Diyos. Meron siyang buhay na walang hanggan katulad ng ating Panginoon. Nawala sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan sa pasimula. Kumpleto ang buhay ng tao o ang kanyang pagkatao. Kompleto siya. Meron siyang body, soul, and spirit. Na kung saan ito yung dahilan kung bakit wala sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ngunit dumating ang panahon na ang tao ay nagkasala sa Diyos. Sumuway sa utos ng Diyos na sinabi ng Diyos, pwede niyong kainin ang lahat ng bungang kahoy sa halamanan. Huwag niyo lang kainin ang bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Dahil kung kayong kakain yan o hihipo man, kayo ay mamamatay. Ngunit sa sawing palad, ang tao ay natukso. Sinong taong yun? Walang iba kundi si Eva. Si Eva ay natukso ng ahas na sabi ng ahas, totoo bang pwede niyong kainin ang bungang kahoy sa halamanan? Ang sabi ni Eva, hindi naman po lahat. Lahat ay pwede namin kainin, pero maliban lamang sa bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Yun lang ang hindi namin pwedeng kainin. Pero lahat ng bungang kahoy sa halamanan ng Eden ay pwede namin kainin. Maliban lang sa isa. Pero ang sabi ng ahas, hindi totoo yun. Hindi totoo yun na kayo ay mamamatay. Sinabi lang yun ng Diyos. Dahil alam niya, kapag kayo ay kumain ng bungang kahoy niyan, malalaman nyo ang mabuti at masama. Kayo ay magiging parang Diyos. Kayo ay magiging parang Diyos. Kasi nga, magkakaroon kayo ng kaalaman, katalinuhan. Kaya nung dumating ang panahon, nakita ni Eva, mas mahigit, mas maganda ang magkaroon ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Kaya, nung makita niya ang bungang kahoy, hindi naman pala ito masama. Parang masarap namang ito kainin. No? Kaya ngayon, ang nangyari, kinuha niya ang bungang kahoy at kanyang kinain.
Nung makain niya ito, nagkaroon nga siya ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. At ang masama pa roon, kumuha pa siya ng isang bungang kahoy at ibinigay kanino? Kay Adan. No? So, no choice si Adan na kailangan niya rin kumain. Kaya ngayon, kumain din si Adan ng bungang kahoy. Kaya, nagkasala sila parehas. Kaya, ang hatol ng Diyos sa kanila ay kamatayan. No? Ang hatol sa kanila. Kaya, doon nagsimula ang kamatayan. Ang unang namatay kay Adan at kay Eva ay ang kanilang espiritu. Bakit? Hindi na nila nakita ang Diyos eh. Hindi na nila nasumpungan ng Diyos. Hindi na nila natagpuan ng Diyos. Parang SIM card. Tama? Kapag ang SIM card mo ay sira na, makakatawag ka pa? Hindi na. Kasi hindi mo na masusumpungan yung tatawagan mo. Wala na yon, no coverage na yon. No? Ibig sabihin, wala nang communication, wala nang halaga. So, ganun ang nangyayari sa atin. Nung mamatay ang ating espiritu, no coverage na tayo. Hindi na natin masumpungan ang Diyos. Dahil mayroon ng tinatawag na barrier. Anong barrier? Yung hadlang, harang. No? Ang harang na yon ay ang kasalanan. Kaya, nung mamatay ang ating espiritu, nabubuhay na lang ang tao sa body and soul. Nagugutom na lang sila sa mga pagkain dito sa mundo. Wala na silang panahon na maglingkod sa Diyos. Dahil hindi na nila alam kung saan ang Diyos. Hindi nila alam kung paano nila mapaglilingkuran ang Diyos. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng sariling Diyos. Gumawa na lang sila ng sariling Diyos. Yung mga ginawa ng kanilang mga kamay. No, yun ang ginagawa nilang Diyos. Kasi nga, ang totoong Diyos, wala na. Hindi na nila ito nasumpungan. Dahil nga, namatay na ang kanilang espiritu na siyang kumukonekta sa Diyos. Na siyang kumukonekta sa Diyos. Bagamat buhay sila, patay sila sa paningin ng Diyos. Patay sila sa paningin ng Diyos. Kaya doon ay kung kaya kailangan ng isang tao na maipanganak na muli. Saan sila kailangan maipanganak na muli? Maipanganak na muli saan? Sa espiritu. Kasi nga, patay ang kanilang espiritu, kailangan muling itong mabuhay. Muli itong mabuhay. Ang sabi doon sa banal na kasulatan, una, ang dahilan kung bakit kailangan ang tao ipanganak na muli, dahil ang tao ay ipinanganak sa laman na makasalanan, kung kaya kailangan niya ang muling kapanganakan. Ipinanganak tayo sa laman na makasalanan. Hindi tayo ipinanganak sa espiritu, kundi ipinanganak tayo sa laman na makasalanan. Na kung saan ay nabubuhay tayo sa body and soul. Kaya sabi doon sa John chapter 3 verse 6 hanggang 7, ang taong pinanganak ayon sa laman ay laman, at ang pinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. So kayong lahat ay kailangan may panganak na muli. Kasi nga, kulang na ang pagkatao natin. Kulang na. Nabubuhay na lang tayo sa body and soul. Patay pa ang ating espiritu. Kaya kailangan nito ay mabuhay sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Na ipanganak ka muli saan? Hindi sa laman, kundi ipanganak ka muli sa espiritu. Ang sabi doon sa Romans chapter 8 verse 7 hanggang 8, sabi niya, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos, at talaga naman hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia, hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos kapag tayo ay nabubuhay
sa laman. Patay pa ang ating espiritu. So, kailangan mabuhay ang ating espiritu para maging kompleto ang ating pagkatao. Para mabuhay tayo muli sa body, in soul, and spirit. Kapag buhay na ang espiritu, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Kailangan mo ipanganak na muli sabagat hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi ka maipanganak muli. No? Pangalawa, kung bakit kailangan ng tao maipanganak na muli, dahil hindi siya makakapasok sa langit kung kaya kailangan niya ang muling kapanganakan. Hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka maipanganak muli. Ibig sabihin, kung hindi muling mabuhay ang iyong espiritu, hindi ka makakapasok sa langit sapagkat kulang ang iyong pagkatao. Kahit mayaman ka sa mundong ito, marami kang pera, lahat ng kayamanan sa mundong ito nasa iyo na. Kapag patay pa ang espiritu mo, kulang pa rin ang pagkatao mo. Di ba sa Michael Jackson? Ano sabi niya? Ang dami kong pero bakit may kulang pa rin sa akin? Hindi pa rin buo ang pagkatao ko. Anong kulang sa kanya? Yung kanyang espiritu. Dahil ang kabuuan ng tao, body, soul, and spirit. Kapag kumpleto ng pagkatao mo, wala ka ng ibang hahanapin pa. Amen? Amen. Buo ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya kailangan ng taong may panganak na muli dahil hindi siya makakapasok sa langit. Ayon sa John chapter 3 verse 3 hanggang 5, sumagot si Jesus, makatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So doon ay makikita natin na kailangan may panganak ka. Saan? Sa tubig at sa espiritu. Kaya meron tayong baptism. Para pag inilubog ka sa tubig, pag ahon mo, ay matatanggap mo ang ang Espiritu Santo na siyang magbubuhay ng Espiritu mo. Ang siyang magbubuhay ng Espiritu mo. Doon mo lamang mararanasan ang pagkabuhay ng Espiritu. Kapag buhay na ang iyong Espiritu, nananabi ka na ngayon sa gawain ng Diyos. Nananabi ka na ngayon sa salita ng Diyos. Dahil nagugutom ka na, hindi sa pagkain. Amen? Amen. Nagugutom ka na sa salita ng Diyos. Doon ka na nagugutom. Pangatlo, kung bakit kailangan ng isang tao na siya ay may panganak na muli, dahil ang tao ay patay sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan, kung kaya kailangan niyang may panganak na muli. Kung bakit kailangan niya may panganak na muli? Dahil patay siya sa kasalanan. Bagamat buhay siya, pero ang totoo, patay siya. Saan siya patay? Patay siya sa espiritu. Patay siya sa espiritu. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 3, noong una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritu nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sinunod ang mga masasamang hilig ng katawan at pag-isip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuutan ng Diyos. So dati tayong mga patay. Patay saan? Sa espiritu. Nung hindi pa buhay ang ating espiritu, walang halaga sa atin ang ganitong gawain. Ang gusto natin, inuman doon, lasingan dito, pamamasyal, o anuman ang kalayawan dito sa mundong kasiyahan,
doon ka masaya. Pero pag ganito, sa ganitong mga gawain, wala sa iyong kabuluhan ang ganitong gawain dahil nga hindi mo ito maintindihan at maunawaan. Amen. Amen. Dahil nga, ang mga bagay na spiritual, maunawaan mo lang ito sa paraang spiritual. Ibig sabihin, kailangan mong mabuhay sa espiritu para maintindihan mo at maunawaan mo ang patungkol sa mga bagay na espiritual. Ang sabi niyo sa Colossus chapter 2 verse 13, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So doon ay sinasabi ng Biblia, tayong dating mga patay, tayo muling binuhay. Kaya nung nabuhay ng ating espiritu, kumpleto na ang ating pagkatao. Masaya na tayo kung may makain tayo o wala, sapagat alam natin hindi tayo taga rito sa mundong ito. Amen? Amen. Alam natin hindi tayo taga rito sa mundong ito. Namamayan lang tayo. Darating ang panahon na alis tayo sa mundong ito ng biglaan na hindi mo ito inaasahan sa isang kisap mata. Isang kisap mata. Bakit isang kisap mata? Yung mga nanidisgrasya, isang kisap mata lang yan eh. Pagpikit ng mata mo, yung pala wala ka na. Di ba? Yung mga nababagdas, saglit lang, minuto lang yan. Isang ganun lang yan, wala na. Yung ano man na nangyayari sa mundong ito, ganun na nangyayari. Kumbaga, isang kisap mata lang yan. Saglit lang yan. Pero ang tanong, nagbigay ka ba ng panahon sa Diyos? Buhay na ba ang iyong espiritu? Paano mabubuhay ang iyong espiritu? Kailangan ka makipag-isa kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo. Dahil si Kristo lamang ang merong kapangyarihan magbuhay ng ating espiritu. Amen? Amen. Si Kristo lang ang may kapangyarihan na buhayin ang ating espiritu. Last, pang-apat, kung bakit kailangan ng isang tao ang muling kapanganakan, na ang ibig sabihin ng mga salitang kapanganakan na muli, ito ay isang espiritual na muling pagkabuhay. Ito ay espiritual na muling pagkabuhay. Ibig sabihin, nabuhay na ang iyong espiritu. Kaya, nagugutom ka na ngayon sa mga bagay na spiritual. Nasabi doon sa Gawa chapter 6 verse 4 hanggang 11, sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay, sapagkat kung nakasama niya tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa espiritu. Ganon din naman, kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, magiging katulad tayo ni Kristo na tayo ay mamamatay sa laman at muling mabuhay saan? Sa espiritu. Kaya magiging kompleto na ang ating pagkatao. Kaya alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na kay Kristo kasama niya upang mamatay ang ating mga makasalanang pagkatao, at nang hindi na tayo malipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay na kasama ni Kristo, naniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong maituring ang iyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa pagkipag-isa ninyo kay Kristo. So doon ay makikita natin na ang ating buhay ay nakatalaga na lang sa Diyos.
Dahil nga, ang dati nating buhay ay namatay na. At mayroon na tayong tinatawag na bagong buhay. Na ang bagong buhay na yan, yung nagbigay sa atin nagbigay sa atin ng kahalagahan na mahalaga ang isang gawain para sa Diyos. At naunawaan natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon dahil ito ang kailangan nating gawin. Ito ang kailangan nating gawin. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Ibig sabihin, kailangan natin maging tapat kay Kristo. Sumampalataya lagi tayo kay Kristo at maniwala tayo na habang tayo narito sa mundong ito, kasama lagi natin si Kristo. Amen? Amen. Lagi natin kasama si Kristo. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya sabi sa Colossus chapter 2 verse 12 hanggang 13, sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayo kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So doon ay sinasabi ng Biblia na lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nilibing siya katulad ni Kristo. Di ba? Pag nilulubog mo siya sa tubig, para kang nililibing katulad ni Kristo. At pag ahon mo, mayroon ka ng bagong buhay. Buhay spiritual. Na nabubuhay ka na sa panibagong buhay. Wala na ang dati mong pagkatao. Naiwan na doon sa paglubog mo sa tubig. Naiwan na yan doon. Kaya, habang tayo naglilingkod kay Kristo, kaya sabi sa Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. Sabagat namatay na kayo at ang inyong buhay at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So, yan ang mga taong buhay na angkan ng Espiritu. Nasa isip nila ang mga bagay na panglangit. Yun ang tunay nating bayan. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 20, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon ay hinihintay nating may pananabik ang ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas. So, ang langit ang tunay nating bayan. Ibig sabihin, dayuhan lang tayo rito. May kontrata lang tayong binubuno. Amen po ba? Amen. May kontrata lang tayong binubuno. Bunuin lang natin ito na naglilingkod kay Kristo. Kaysa bunuin mo ito sa loob ng kulungan. Di ba? Ang iba, nandun sa kulungan, binubuno kung anong taon sila ron. Kung 5 years sila ron, kailangan tapusin nila yung 5 years na yun. Tama. Hindi sila pwedeng umalis doon hanggat hindi tapos ang 5 years. O ang binubuno nila ay 10 years. Kailangan hanggang doon sila. Mananatili sila ron hanggat hindi natatapos ang 10 years. Ganon din naman sa atin. Mananatili tayo sa mundong ito hanggat hindi tapos ang kontratang ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tapusin natin ang kontrata na naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi yung matatapos ang kontrata mo dito sa mundong ito na binabaliwala mo ang paglilingkod sa Panginoon. Naubos ang panahon mo sa sanglibutan na walang kabuluhan at binabaliwala mo ang mayroong kabuluhan. Kaya pagdating ng tagdang panahon, naharap ka sa Diyos, wala kang maidahilan.
wala kang maipagmamalaki. Bakit? Sapagat hayagan ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang ginawa mo rito sa mundo. Mula nung ikay bata, hanggang sa ikay lumaki, hanggang sa ikaw ay namatay. Kung paano ka namatay. Kung paano ka nabuhay. Ngayon, kung nakita doon sa talambuhay mo na wala kang panahon na paglingkuran ng Diyos, huwag kang umasang papasok ka ng langit. Amen? Amen. Kundi dadaling ka doon sa tinatawag na hadis ng pagdurusa. Doon, ang mga uod at apoy ay hindi namamatay na magpapahirap sa mga taong araw at gabi na walang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Puro mapalad ang mga taong naglilingkod kay Kristo, katulad ni Lazaro, na namatay siya nang namatay siya sa mundong ito na mayroon paglilingkod kay Kristo. Saan siya dinala? Na mga anghel, dinala siya sa piling ni Abraham. At doon ay inaaliw siya. Inaaliw siya roon. Paano inaaliw? Kasi nga, ang buhay niya sa mundong ito, naaalala niya. Napakahirap ng buhay ko nung ako'y nasa mundo. Halos wala akong makain. Ang kinakain ko, yung mga nahuhulog lang sa pag ng mayaman. Pero dito, sagana ako. Amen! Amen. Sabi ng mayaman, kahabagan mo ko. Si Lazaro, ang ganda ng buhay. Ako ngayon ay nandito sa hadis ng pagdurusa, naghihirap ako sa apoy na ito, sabi niya. Pero sa ano sagot sa kanya na Abraham? Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa ibabaw ng lupa, ni hindi mo pinansin ang mga bagay patungkol dito. Kaya wala kang panahon na maglingkod sa Diyos. Pero ngunit si Lazaro, nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, siya ay inaaliw siya rito. Dahil sa kabila ng kahirapan ni Lazaro, hindi niya nakalimutan paglingkuran ang Diyos. Amen? Amen. Hindi niya nakalimutan. Naglilingkod siya. Bagamat pinagtatawanan siya, okay lang sa kanya. Dahil alam niya, pagdating ng takdang panahon, makakamit niya ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. So, yan po ang salita ng Diyos. Dawa po ay meron tayo naintindihan. Yan. Meron tayo naunawahan. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang po mga salita sa mga words po nito. Pwede po tayong tumayo. Masalamatan po natin ang Panginoon. Hindi, ipalabas ang mga bata. Saan mo na yung pinto dito. Labas muna kayo, labas. Sila di, sila muna. Yes, glory.
sa'yo maging sa'yo pag-ibig at sa lahat at sa sa'yo kabutihan maging sa'yo pag-ibig at sa lahat at sa lahat. Tayo po manalangin. Kaya maraming salamat sa iyong pong mga salita na aming napakinggan. Na nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. At naging pagkainito ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Dalangin namin ang buhay spiritual po namin, Panginoon, ay patuloy na lumakas at patuloy na magkaroon ito ng kapangyarihan upang mapaglabanan namin ang mga gawa ng kalaban habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Lord, di ka may sabi kung ikaw ang kasama namin, sino ang laban sa amin, Lord. Kaya dalangin namin, Lord, kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. At ang buhay spiritual, Panginoon, ang batya sa amin ay magkaroon na ikaw ng liwanag at kapangyarihan na magbigay ng pagbabago sa buhay ng mga tao makakausap namin, O Diyos. Salamat, Lord, sa lugar nito, Lord. Dalahin ko ang disciple of Jesus Christ ay patuloy niyo pong pagpalain hindi lamang sa spiritual, kundi pagpalain niyo rin ito financially, materially, upang kami ay makatulong sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo. Magising lingkod, Panginoon, na patuloy mong ginagamit at ikatiwalaan mo sa gawain nito, Diyos. Patuloy niyo po kong gabayan at lubayan at patuloy bigyan ng kalaman at karunungan, Panginoon, at wisdom of knowledge, Lord, para magampanan po ang tungkulin na inatang mo sa iyong sambayanan, Panginoon. Kaya purihin ka, pagpalain ka ng bansa sa amin narito, pagpalain niyo ang bansa sa amin kung paano mo kami ingatan sa aming pagtungo sa lugar at lugar at uwi kami sa kanya-kanyang mga tahanan, magtaglay ang iyong gabay, patnubay at pag-ingat niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Manis Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ito magsabi ng Amen. Amen. Pagkamay naman, kapatid sa Panginoon, ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nagsasabik na makasama ka, isang ka, kapatid sa Panginoon. Okay? So mamaya, doon tayo, alas 6. Mayroon daw magpapamarinda si Sister Josephine. Napupunta? Salamat naman. Ang gusto ng tinapay, tsaka Nakako siya eh. hindi naman siya kape. Tinapay daw, tsaka kape. Salamat sa Panginoon. Alas 6 ba yung pastor? Ha? Alas 6 di ba? Alas 6. Napunta. Natamaan ako ng kalaban eh. Oh. Grabe ng kalaban no? Oh. Bibira ko ng antok ang kalaban kayo na po. Oo,